kapayapaan, habag-awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At naway mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang biyaya at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Alhamdulillah, dahil nandito na naman po tayo sa programa na pinamagatang Akhawati fil Islam, nagpapasalamat tayo sa nag-iisang Diyos ng sanlibutan, walang iba maliban kay Allah Azza wa Jal, at tayo ay humihingi ng tulong at kapatawaran sa Kanya. Una sa lahat, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ay pakikinggan po natin ang ating butihing Ustad na si Ustad Ali Hasan Taha. Mashallah, Fatiha fataddal biyadatihi mashura ya Sheikh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. نواء bigyan tayo ng dakilang tagapaglikha ng tawfiq sa gabing ito at patnubayan tayo sa ating pagpapaliwanag ng maipaliwanag natin ng husto ayon sa kanyang kagustuhan, kaluguran, ang napakahalagang topic o napakahalagang paksa na ating tatalakayin sa ngayon. Ito ay bahagya ng napakalawak na kaalaman na connected o di kaya ay nakaugnay sa kalimatus syahada, ang kataga ng pagsasaksi. Walang iba kundi ang La ilaha illallah. Ayan. Ang katagang ito ang pinakadakilang kataga dito sa mundo. At wala nang mas dakila pa sa katagang ito. Ang katagang La ilaha illallah ang susi ng lahat ng tagumpay sa anumang pagsusumikap dito sa mundo maging sa kabilang buhay. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, kung bubuuin natin ang Islam sa isang kataga, walang ibang kabuuan kundi ang kalimatus syahada. La ilaha illallah. Halimbawa, kung sakaling hihingin natin na buuin mo nga sa akin ang Islam sa isang salita, na kung saan ang isang salita na yan ay walang labis at walang kulang. At ang kabuuan ng Islam ay walang iba kundi ang La ilaha illallah, walang Diyos. Yung katagang wala ay pangkalahatan yon. Yung katagang ilah, Diyos, ay pangkalahatan din yon, kung saan sumasaklaw ito o sasaklawin nito ang lahat ng usaping may kinalaman sa Diyos. Halimbawa, ang pagiging manlalalang ng Diyos, ang pagiging manlilikha ng Diyos, tagapaglikha
tagapaglalang at wala ng iba. Siya lang ang gumawa, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Kabilang na doon ang nakikita ng ating mga mata, napapakinggan ng ating mga pandinig, at naabot ng ating mga kaisipan. Gayon din Assalamualaikum. ang mga bagay na hindi kayang abutin ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. Naririnig ba ako ng maayos? Naririnig po. Ayan, okay. So, lahat. Ibig sabihin, yun yung tinatawag na Tauhidur Rububiyah. Kaisahan ni Allah sa kanyang paglikha sa lahat ng bagay. At dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay, siya rin ang nakakaalam nito lahat. Siya rin ang nagpatala nito lahat. Siya rin ang may gawa nito, siya rin ang may kagustuhan nito lahat. At siya rin ang may lalang ng lahat ng bagay na ito. Ayan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kabilang na doon yung pagka-Diyos na dapat sambahin. Ayan. Dapat pag-ukulan ng pagsamba. Walang dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, siya lamang ang karapat dapat na sambahin. Bukod tangi at wala siyang katwang, wala siyang partner, walang katambal. Bukod tangi sa pagsamba sa Kanya, bukod tangi sa pagkakalikha sa lahat ng nilalang, bukod tangi sa Kanyang sarili. Anumang nakaugnay sa Kanya ay bukod tangi. Bukod tangi siya sa Kanyang pangalan, mga pangalan, halimbawa, na kung saan ayon sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nabanggit niya na ang dakilang tagapaglikha, nabanggit ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa pag-uulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na kung saan sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 asman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhala al-jannah. Katotohanan, siya Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-aangkin ng 99 na pangalan. Ayan, nag-aangkin ng 99 na pangalan. Ayan. At ito ay 100 maliban sa isa. Ibig sabihin, ang tinutukoy doon ay ang katagang Allah. Ibig sabihin ay pang 100 ang katagang Allah. Sino man ang pangalagaan ito, makabisado ito. Ibig sabihin, sino man ang malaman ang 99 na pangalan ni Allah at maitindihan ito at maisabuhay ito. Ayan, yun tanda natin yung tatlo. Malaman mo ang 99 na pangalan ni Allah, maitindihan mo at maisabuhay mo ito, dakhalal jannah. Ibig sabihin, siguradong papapasukin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaaya-ayang pamumuhay doon sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. So, si Allah sa kanyang mga pangalan ay bukod tangi doon. Halimbawa, kasama na doon yung Sami'. Si Allah ay nakakarinig. Ayan.
Yung kanyang pandinig ay bukod tangi siya doon. Siya Allah ay basir, nakakakita. Yung kanyang paningin ay bukod tangi siya doon. Ayan. At yung iba pa, not necessarily isa-isahin natin ng 99 na pangalan ni Allah at ipaliwanag, kundi ang mahalagang punto na dapat natin maintindihan yung 99 na nabanggit ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga pangalan ng dakilang tagapaglikha, bukod tangi siya doon at wala siyang kapantay doon. Ayan, so dalawa yan. Asma wa sifat, mga pangalan at yung mga katangian. So sa bawat pangalan ay mayroong katangian. Ang katangian noon ay ang function o di kaya ay ang pagkilos o kilos ng isang pangalan. Halimbawa, kapag sinabi natin si Allah ay nakakarinig. So, ibig sabihin, mayroon siyang pandinig. Ayan. So, yung pandinig, yun ang kanyang katangian. Yung nakakarinig, yun ang kanyang pangalan. Sami', sama'. Sami', nakakarinig. Sama', pandinig. Ayan. So, yung pandinig ni Allah ay hindi katulad ng ating pandinig. Una, yung kanyang pandinig ay kanya lamang yon. At walang may tangan noon kundi lamang siya. Bukod tangi siya doon. Walang katulad. Ito ay noon pa man na walang simula at magpakailanman na walang katapusan ay kasakasama o di kaya ay nasa that. Ibig sabihin ay nakay Allah subhanahu wa ta'ala ang pangalan na yon o pangalan na ito ni Allah noon pa man na walang simula at katangian na ito ni Allah noon pa man na walang simula, magpakailanman na walang katapusan. Hindi ito nilikha katulad ng mayroon tayo o mayroon sa nilalang. Mayroon tayong pandinig, tayo ay nakakarinig, pero yung ating pagiging nakakarinig ay nagsimula at may katapusan. Nilikha, hindi ito orihinal. Ganon din na ang ating pandinig ay hindi rin orihinal. Ito ay nagsimula at nagtatapos. Ayan. Ito ay nilikha lamang ng dakilang tagapaglikha. So, yun ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan natin at ni Allah. Yung kay Allah ay hindi nilikha, noon pa man na walang simula, magpakailanman na walang katapusan. Yung sa atin ay nilikha, may simula at mayroong katapusan. May kahinaan. Ngunit yung kay Allah ay walang kahinaan o walang kapintasan. So bukod tangi siya Allah doon. So lahat ng bagay na nauugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang katulad doon. Ayan. Wala siyang katulad doon. Yun ang pinakapunto. Mag-isa lang siya Allah subhanahu wa ta'ala doon. Ayan. So, yun ang kabuuan ng ilah. La ilaha. Walang Diyos. Walang manlalalang. Walang karapat-dapat sambahin. Walang nakakarinig na katulad ng pandinig ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakakita na katulad ng paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mahabagin na katulad ng habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng nakaugnay kay Allah ay walang katulad yun. Ayan. La ilaha illallah. Maliban siya Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah. Si Muhammad ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa halip ay huling propeta at sugo at wala nang darating na propeta at sugo pagkaraan niya. Kung mayroon mang mag-claim, kung mayroon mang mag-angkin ng pagkasugo o propeta, walang pagdududa, kundi siguradong siya ay bulaang propeta
o di kaya ay sugo, sapagkat nahangganan na po, natapos na po ang pagkasugo at ang pagkapropita sa pamamagitan ng pagkakasugo at pagkapropita ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maring ito ay itinatanong ng iba, yamang nabanggit natin ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala bago natin tuluyan na pasukin yung ating paksa, no? Ay isingit natin muna, no? Ayon sa hadith ay 99 ang names ng dakilang tagapaglikha. Ang tanong, hanggang 99 names lang ba ang kanyang mga pangalan at yung mga attributes nito o di kaya yung mga katangian nito? Katulad ng nabanggit natin na Siya'y Sami, nakakarinig, may pandinig. Siya'y Basir, nakakakita, may paningin. So ito ba ay hanggang sa 99 lang ba? Pang 100 yung Allah? O mayroon pang iba? Sa isang hadith, kasama sa dua o panalangin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sinasabi ni propeta Muhammad, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak. Nabanggit ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabilang sa kanyang mga panalangin yung katagang, hinihiling ko sa iyo o Allah sa pamamagitan ng pangalan mo na itinawag mo sa sarili mo, ibinaba mo sa iyong aklat, ipinahayag mo sa Quran, o di kaya ay itinuro mo sa isa sa mga nilalang mo, o di kaya ay ang mga pangalang nakatago sa ilmul ghaib. Ibig sabihin ay tanging si Allah lamang ang nakakaalam noon, hindi niya inihayag sa atin. Ngayon lumalabas na mayroong mga pangalan si Allah na hindi inihayag sa atin. Lumalabas na yung hadith na binanggit natin ay hindi tumutukoy sa saktong bilang. Hindi ito tumutukoy sa saktong bilang, kundi ang tinukoy lang dito ayon sa paliwanag ng ating mga pantas ay kung sino man ang malaman ang 99 name na ito at maintindihan at maisabuhay, gagantimpalaan siya ng siguradong pagpasok sa paraiso. So ibig sabihin yung 99 na yan ay kabilang yan sa napakaraming pangalan ni Allah. Ayan. Kabilang yan sa napakaraming pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag nalaman mo sila, nakabisado mo sila, nalaman mo sila at naitindihan na isabuhay mo sila, gagantimpalaan ka ng pagpasok sa paraiso. Hindi nangangahulugan na yun lamang ang mga pangalan ni Allah. Sa halip, ang bilang o saktong bilang, dami ng mga pangalan ni Allah, tanging siya lamang ang nakakaalam nito. Tanging si Allah lamang ang nakakaalam sa dami ng kanyang mga pangalan. Nagbanggit lamang ng ilan sa kanila ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad din yan ang dami ng mga propeta at sugo na ang tanging nakakaalam lamang sa saktong bilang ng propeta at sugo ay siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nabanggit sa Quran ay 25 na propeta at sugo. Sa hadith ay mayroong nabanggit na mahigit 100,000, pero hindi nangangahulugan sa ibang hadith, although fihi da'f, no? Ay hindi po nangangahulugan na yun ang saktong bilang ng mga propeta at sugo. So ganun din na hindi rin nangangahulugan na yung 99 na mga pangalan ay yun lamang ang dami ng mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi marami siyang pangalan na hindi inihayag sa atin, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa
pananampalatayang Islam. Ayan. So nagkaroon ng dalawang opinion ng mga pantas. Mayroong pumanig doon sa 99s dahil yun ang nabanggit sa hadith. Mayroon naman sa mga pantas na sila ang nakakarami na batay doon sa nabanggit natin na dua ni Propeta Muhammad ay nangangahulugan na marami siyang pangalan na hindi inihayag sa atin. Ang mahalaga ay walang nakakaalam ng saktong bilang nito kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. So, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang katagang la ilaha illallah, ito ang kabuuan ng Islam. Ito ang kataga na dapat mong malaman, maintindihan, maisabuhay para maipasok ka sa Islam. Ayan, para maipasok ka sa Islam. Ito ang katagang magpapapasok sa iyo sa Islam. Itong la ilaha illallah. Ayan. Ganyan kahalaga. Ang halaga ng la ilaha illallah ay ang halaga ng Islam. Ang halaga ng Islam ay ang halaga mismo ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang halaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang halaga, which is yun yung hadith, ay ang halaga ng Quran mismo na sa kanya ito ibinaba o ipinadala. So ang halaga ng Quran ay ang halaga mismo ng dakilang tagapaglikha, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ito rin ang magpapapasok sa iyo sa paraiso. Itong la ilaha illallah sa kabuuan. Kaya napakahalaga. Ito ang aqida. Ito ang belief, doktrina na dapat nating maintindihan. Itong la ilaha illallah. Ayan. Ngayon, ang la ilaha illallah ay nafyun wa ithbat. Ito ay pagtanggi at pagtatag. Ayan. Pagtanggi at pagpapatutuo. Ayan. Mayroon siyang itinatanggi at mayroon siyang itinatatag o mayroon siyang pinatutuhanan. Kailangan natin malaman kung ano nga ba ang itinatanggi ng la ilaha illallah at kung ano nga ba ang itinatatag ng la ilaha illallah, sapagkat mawawalan ng saysay ang la ilaha illallah kapag hindi mo naitanggi ang mga bagay na dapat nitong itanggi at kapag hindi mo naitatag ang mga bagay na dapat nitong itatag. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya huwag nating hahayaan na mawalan ng kabuluhan, mawalan ng saysay ang la ilaha illallah. Dahil kapag nawalan ito ng saysay o kabuluhan sa atin, walang kabuluhan yung pagka-Muslim natin. Walang kabuluhan yung Islam natin. Walang kabuluhan yung pagbabasa mo ng Quran. Walang kabuluhan yung pag-aaral mo ng kaalaman. Walang kabuluhan yung pagsasala mo. Walang kabuluhan yung pag-aayuno mo. Walang kabuluhan yung zakat mo. Walang kabuluhan yung pagbibigay mo ng zakat, paghahajj mo, lahat ng ginagawa mong pagsamba kay Allah. Kapag pumalpak ang la ilaha illallah, palpak lahat ng yaon. Tandaan natin, kapag pumalpak ang la ilaha illallah, palpak ang lahat ng uri ng pagsamba mula sa pinakamababang uri nito hanggang sa pinakamataas. Kahit pa kabundok na pagsambayan, kahit pa umabot ikangan nila sa ikapitong palapag ng kalangitan, kung maaring umabot doon ang tindi ng pagsambang ginagawa mo, kapag pumalpak ang la ilaha illallah na siyang foundation, guguho ang lahat ng pagsambang mayroon ka. Kaya dapat, ito ang una, first and foremost, na dapat natin malaman, maintindihan at maisabuhay. Tandaan natin yung tatlo na yan. Ha? Hindi yan naghihiwalay. Malaman, maintindihan, maisabuhay. Isa lang ang mawala sa tatlo, walang kwenta. Kapag hindi mo alam, walang kwenta. Kapag hindi mo naiintindihan, kahit alam mo, wala rin kwenta. Kahit naiintindihan mo, pag hindi mo naisabuhay, wala rin kwenta. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. Ngayon, dahil napakalawak na usapin ito, ang tatalakayin lang natin ay ang apat na itinatanggi nito.
Inshallah, kapag nabigyan tayo ng pagkakataon sa ibang lecture ay matalakay din natin yung apat na itinatatag nito. So ang tatalakay natin ngayon ay ang apat na itinatanggi nito. La, nagsimula siya sa salitang la, nafi. Ibig sabihin wala, wala o hindi. Ayan. Wala o hindi. So ano yung wala at ano yung hindi? Ayan, yun yung dapat natin maintindihan. Wala at hindi. Yun yung dalawang salita sa Tagalog, no? Na nagpapalitan kapag gusto mong itanggi ang isang bagay. Ayan. Ngayon, apat. Binuo ng ating mga pantas batay sa Quran at sa Hadith para maintindihan natin, maging madali sa atin na maunawaan at pinadali nga sa atin, no? Sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay natukoy nila yung apat na bagay na dapat itanggi. Kapag hindi mo ito na itanggi, walang saysay ang pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang akida. Napakahalaga. Napakahalaga aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. Kaya ito ang pangunahing aralin na dapat natin maintindihan. Ano ang apat na ito na itinatanggi? La. Yung la ay tanfi arba'ata umur. Pinapawalang bisa ng la ilaha illallah ang apat na bagay. Ano yung apat na bagay na yun? Una, al-aliha. Al-aliha. Al-aliha, plural, ang kanyang singular ay ilah. Ikalawa ay ang at-tawagit. Ito ay mga synonymous. Kasing pangalan. Actually, kung tutuusin ay ito ay mga synonymous, kasing pangalan, katawagan ng una, yung ilah, na ang kanyang plural ay al-ilah. Ikalawa ay ang at-tawagit. At-tawagit. Then ikatlo ay ang andad. Ikaapat ay ang arbab. Ayan, tandaan natin itong apat na ito. Kapag hindi sapat na isa lang ang maitanggi mo dito, hindi sapat na dalawa lang, hindi sapat na tatlo lang, kundi kailangan mabuo. Kailangan buuin mo ang apat na ito na dapat mong itanggi. Kapag hindi mo na itanggi, napawalang bisa ang apat na ito, walang saysay ang anumang pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakatindi, napakahalaga. Kaya sabi ko, napakahalaga nito. Ayan. Una, al-aliha o ang al-ilah. Na ang ibig sabihin ng al-ilah ay ang Diyos. Ayan. Ang Diyos o pagka-Diyos. Ayan. So, iba po ang tinutukoy dito sa nakasanayan nating pag-unawa. Kasi pag sinabing Diyos, ay ang alam lang natin ay ang mga Diyos-Diyosan. Tulad ng sumasamba ng mga rebulto. Tulad ng sumamba ng mga nilalang, sumamba ng araw, sumamba ng buwan, sumamba ng apoy, sumamba kay Jesus, ayan, at sumamba sa mga iba pang mga nilikha. Ayan. So yun ang alam natin na mga Diyos-Diyosan. Pero hindi po limited, hindi lang doon tumutukoy ang al-aliha, kundi ito ay general na term. Ayan. Kaya nga dapat natin maintindihan. General na term. O tandaan natin, ang al-aliha ay makasaddahu. Ayan. Ang bagay, ang anumang bagay, tao man o hayop o bagay man, living things o non-living things, saklaw nito ang everything that exists. Lahat ng umiiral, saklaw nito. Makasaddahu, ang anumang bagay na tinungo mo. Ayan. Tinungo. Ano ibig sabihin ng tumungo ka? Hinarap mo.
sumangguni ka sa bagay na yon. Anumang bagay na sinanggunian mo, anumang bagay na tinungo mo, yun ang ibig sabihin ng al-aliha. Bishayin, sa pamamagitan ng bagay. Ibig sabihin, tumungo ka sa kanya dahil may pakay ka. Mayroon kang pakay. Ano yung pakay? Dalawa lang naman yung pakay natin. Kahit na anong kalagayan natin, dalawa lang ang ating pakay sa buhay. Positive, negative. Ayan, positive, negative. Halimbawa, kung magtitik ka ng exam, makapasa ang pakay mo. At makaiwas sa pagbagsak. Ganun lang naman. Kung ikaw ay isang negosyante, ay kumita at huwag malugi. Ganun lang naman Kumita, yun ang khair. Yun ang khair. Yung kumita para sa isang negosyante. Ang malugi, yun naman ang dar o di kaya ay shar, masama para sa isang negosyante. Sa isang nagtatrabaho ay matanggap, naghahanap ng trabaho, matanggap sa trabaho, mapromote sa kanyang trabaho. Ayan, mawala ang masama naman sa kanya, mawala sa kanyang trabaho, o kaya bumaba ang kanyang posisyon. Ayan. So, positive and negative. Yun ang bagay na pinapakay natin. Ano man ang kalagayan natin. Ikaw man ay estudyante, ikaw man ay isang guro, isang empleyado, isang leader, ano man ang ating katayuan. Ayan. Sa buhay. Saan man tayo napapabilang. Ayan. Na sektor o kategorya ng pamumuhay dito sa mundo. Ayan. Kapag mayroon kang tinungo na isang bagay, pinagsanggunian na isang bagay para makamit mo ang kabutihan mo, para makamit mo ang isang kabutihang ninanais mo, o di kaya ay para magtaboy ng malas, para itaboy ang isang kamalasan sa buhay. Yun yung negative na sinasabi natin, no? Kapag mayroon kang tinungo para doon, para makamit mo ang kabutihan at para itaboy ang kamalasan, yung tinungo mong iyon, yan, yung tinungo mong iyon o sinanggunian mong iyon ay naging aliha. Naging aliha. Naging isa sa mga aliha o ilah. Naging Diyos. O, biruin nyo, naging Diyos. Halimbawa, kahit natunog yan, may tumunog. Ibig sabihin, may halimbawa, yung, di ba, may sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag may nalaglag na kutsara, ayan, tenedor, o ano pa man dyan, sabi na may darating na bisita. O di kaya ay kapag may kung kung ano-anong mga sinasabing pamahiin, ayan, na may dinudulot na mabuti o may dinudulot na masama. Ayan. So yung bagay na yun ay naging Diyos sa taong naniniwala doon. Naging Diyos sa taong naniniwala doon. Ganun po katindi aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Fa'anta muttakhidhuhu ilahan. Yung bagay na tinungo mo para sa kabutihan mo, yung bagay sinanggunian mo sa kabutihan mo, yung bagay na sinanggunian mo para magtaboy ng kamalasan. Halimbawa, yung mga nagtitinda, pag nakabinta sila, buhay naman o ingangan nila, tapos iano nila yan, ihahampas nila yan sa mga ibang paninda nila sa pag-aakala o sa paniniwala na ito raw ay mabibinta. So, ginawa nilang Diyos. Ginawa nilang Diyos yung bagay na yan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So, ito ay nawala, pinapawala niya yung tauhid. Ibig sabihin, tinatanggal niya yung tauhid. Kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na tanging siya lamang ang magbibigay sa iyo ng kabutihan, tanging siya lamang ang magtataboy sa iyo ng kamalasan. Sino ba ang nagbibigay
ng kabutihan. Walang iba kundi si Allah. Sino nga ba ang nakakapagtaboy ng kasamaan? Walang iba kundi si Allah. Dahil mabuti man yan sa tao o masama, ang tanging lumikha niyan ay si Allah. Ang tanging may pakana niyan ay si Allah at wala nang iba. Wala nang ibang may pakana kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung sino lamang ang may pakana nito, siya lamang ang dapat natin sanggunian. Siya lamang ang dapat natin hingian ng kabutihang ninanais natin dahil siya lamang ang makakapagbigay nito. Siya lamang ang dapat natin sanggunian o siya lamang ang dapat natin tunguin para itaboy ang kasamaan, kamalasan na mayroon. At wala nang iba dahil siya lamang ang may gawa nito. So, al-aliha. Naintindihan natin ngayon, kapag mayroon kang tinungo na isang bagay, living things, ulitin natin, non-living things, tao man, hayop man, bagay man yan, tinungo mo para magkamit ng kabutihan, para magtaboy ng kamalasan, yung bagay na yon, kung tao yan, ginawa mo siyang Diyos, kung hayop man, ginawa mo siyang Diyos, kung bagay man yan, ginawa mong Diyos, kung living things man yan, o non-living things, ginawa mo siyang Diyos. Ganun ka tindi, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So, binubuwag nito ang tauhid. Binubuwag nito ang tauhid. Tanging si Allah lamang. Ayan. At kapag nawala yon, actually, nawala yung tauhid, nawala yung pinakamahalagang kondisyon ng pagkakatanggap ng gawa. Yung ikhlas. Actually, ang diwa, ang totoong diwa ng tauhid ay ang ikhlas. Kapag mali ang tauhid mo, mali ang ikhlas mo. Wala kang ikhlas. Ang resulta ng tauhid ay ang ikhlas. Ang resulta ng tauhid ay ang ikhlas. Kung wala kang ikhlas, mali ang tauhid mo. Mali ang tauhid mo, kaya wala kang ikhlas. Pero kung tamang ikhlas mo, dahil yun sa tama ang tauhid mo. So alam natin, ang pinaka-kondisyon ng pagtanggap ng mabubuting gawa ay walang iba kundi ang ikhlas. At yung ikhlas ang siyang resulta ng tauhid, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. Kaya, mag-ingat. Ingatan natin na sumangguni sa anumang mga pamahiin na mayroon dyan na nagbibigay ng kamalasan, ika nga nila, o nagtataboy ng kamalasan o nagbibigay ng swerte. Wala pong ganun sa Islam. Tanging siya Allah lamang ang nagbibigay ng swerte, tanging siya Allah lamang ang makakapagtaboy ng kamalasan sa atin at wala nang iba. Yun ang diwa ng la ilaha. Walang makakapagtaboy ng kamalasan, makakapagbigay ng kabutihan, illallah, maliban siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po yun, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. So, ikalawang itinataboy nito ay ang tawagit. Tawagit. Tagut. Plural ng tagut. Anong ibig sabihin ng tagut? Ang ibig sabihin ng tagut ay man ubida wa huwa radin o rushiha lil ibada. Ang tao. Ayan. Ang tao, ang sinumang tao, babae man o lalaki, bata o matanda, anuman ang kanyang kalagayan sa buhay. Kapag siya'y sinamba at ikinalugod, ayan, kapag siya'y sinamba at nandun yung kondisyon na ikinalugod niya yung pagsamba sa kanya. Ikinalugod niya, ginusto at ikinalugod ang pagsamba sa kanya ng mga tao. Halimbawa, tulad ni Firaun. Si Firaun ay sinabi niya, Ana Rabbukumul A'la. Ako ang inyong Panginoon na kataas-taasan. So, nag-declare siya. Ayan, nag-declare siya sa kanyang sarili at sa mga kanyang kinakasakupan na siya raw ang Diyos, siya raw ang Panginoong kataas-taasan. So, siya ay tagut. Tagut itong si Firaun. Ngayon, ang mga kakristyanuhan halimbawa ay sinamba din nila si Jesus. Ayan, sinamba din nila si Jesus. So ang tanong,
Si Jesus ba ay matatawag na tagut? Hindi. Bakit? Dahil wala siyang kinalaman doon sa pagsamba sa Kanya. Hindi niya inaral sa kanila na sambahin siya. Hindi niya ipinangaral sa mga Kristiyano na sambahin siya. Kundi ang mga Kristiyano ang gumawa ng ganong doktrina sa pagsamba kay Jesus. Wala siyang kinalaman doon. Hindi niya ito ginusto at lalong hindi niya ito kinalulugod. Kaya hindi siya papasok doon sa tagut. Kung sino lamang yung kanyang ginusto at ikinalugod yon, yung pagsamba sa kanya ng mga tao, ang siyang tinatawag na tagut. Ayan. So, o di kaya yung nirekomenda sa pagsamba. Ayan, nirekomenda sa pagsamba. Ang pinaka mahusay na definition o paliwanag sa tagut ay ang ibinigay na paliwanag ni Ibnul Qayyim rahimahullah, na kung saan sinabi niya, ito ang tagut. Tandaan natin ito. Kasi, wal'iyadu billah, wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Maaari akong maging tagut. Kayo na mga nakikinig ay maaaring maging tagut ang bawat isa sa inyo. Yung asawa mo, yung babae mong asawa o yung lalaki mong asawa, maaring maging tagut. Napakatindi nito. Maaring maging tagut kapag nandoon yung kagustuhan at yung pagkalugot. Tandaan natin ito. Ipaliwanag natin ng husto para maintindihan natin. Delikado to. Delikado to. Napaka-critical. Kaya nga sabi ng mga pantas, ang tauhid, ang akida, ang asas, ang pundasyon, pag nasira ito, sira lahat ng pagsamba. Sira lahat ng pagsamba. So tandaan natin ito maigi, itong tawagin. Ang tagut, ang komprehensibong paliwanag na ibinigay sa tagut ay ang paliwanag ni Ibnul Qayyim rahimahullah. Sinabi niya, tandaan natin itong pinaliwanag niya. Sabi niya, ang tagut ay kullu ma tajawaza bihil abdu hadda. O, tandaan natin ito. Kullu ma tajawaza al-abdu bihi hadda. Lahat ng bagay, so everything, sumasaklaw na naman ito sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay, tao man o hayop o bagay man, living things or non-living things, na sa pamamagitan ng bagay na yon ay lumagpas o nalagpasan ng isang alipin ang kanyang hangganan. Ayan. Hangganan. Tanda natin. Sa pagsunod at sa pag-iwas. Tanda natin ito. Sa pagsunod, mayroon tayong hangganan. Sa pag-iwas, ay mayroon din tayong hangganan. Kapag ka mayroong bagay na hinatak kang palabas o hinatak kang sumubra sa hangganan mo sa pagsunod, yung humatak sa'yo na sumubra sa hangganan mo na inilatag ng Islam sa pagsunod, yung sinunod mo na yon, na lumagpas ka sa hangganan mo, naging takot yon. Naging takot yon. Ganon din sa pag-iwas. Kapag halimbawa, yung pag-iwas ay mayroon ding hangganan yung isang alipin. Kapag may humatak sa'yo, palabas doon sa hangganang itinatag ng Islam at nalagpasan mo yung hangganan mo sa pag-iwas, yung humatak sa'yo ay naging takot din yun. Maaaring yung tatay mo ang naging takot. Maaaring yung nanay mo ang naging takot. Maaaring yung asawa mo ang naging takot. Maaaring yung anak mo ang naging takot. Maaring yung pinuno mo ang naging takot. Maaring yung amo mo ang naging takot. Kapag ka mayroon siyang inutos na lumagpas ka sa hangganang inilatag ng Islam, kapag mayroon siyang ipinagbawal na lumagpas ka sa hangganang inilatag ng Islam. So magiging takot yung humatak sa'yo. Yung humatak sa'yo ay magiging takot. Ayan. Min ma'budin, na sinasamba. Yung bagay na yun na humatak sa'yo na lumagpas sa hangganan ay sinasamba. O matbu'in, o sinusundan. O muta'in, o sinusunod. O tingnan nyo,
sinasamba. Pagka sinasabing sinasamba, ano nga ba ang totoong diwa ng pagsamba? Pag sinabing pagsamba. Pag sinabing pagsamba, ang totoong diwa nito ay sa ayaw at gusto mo, kailangan mong gawin. Yun ang pagsamba. Sa ayaw at gusto mo, kailangan mong gawin. Yun ang pagsamba. Pag ginawa mo na sa ayaw at gusto mo, ibig sabihin, hindi mahalaga kung gusto ko o ayaw ko, kundi kailangan kong gawin yan sa ayaw at gusto ko. Yung bagay na yun ay pagsamba yun. Yung bagay na yun ay pagsamba yun. Kaya nga po, ang tawag dito, ang paliwanag ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban kailangan nila akong sambahin. Sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ang ibig sabihin ng illa liya'budun ay liyuqirru bi'ibadati taw'an aw karha. Ibig sabihin kailangan nilang sambahin ako sa ayaw at gusto nila. So ano yung pagsamba? Sundin ang anumang ipinag-utos ni Allah. Ano yung ipinag-utos ni Allah? Illallah. Maliban kay Allah. Yun yung la ilaha illallah. At iwasan ang ipinagbawal ni Allah. La ilaha. Yun ang la. La ilaha. Yun ang iiwasan. Illallah. Yun ang susundin. Itatatag. Ayan. Itatanggi, itatatag. Yun ang mismong nandoon sa ibada. Yun ang mismong nandoon sa ibada. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, siya ay nag-utos. Ang asawa mo ay nag-utos. Ang ama mo ay nag-utos. Ang anak mo ay nag-utos. Ang kapatid mo ay nag-utos. Ngayon, kapag halimbawa yung utos, ayan, ng sino man sa nabanggit ko ay sumalungat sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumalungat sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Propeta Muhammad? La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod kung masasalungat ang tagapaglikha. Hindi mo susundin ang asawa mo, hindi mo susundin ang magulang mo, hindi mo susundin ang anak mo, hindi mo susundin ang sarili mo, hindi mo susundin ang kahit na sino. Kapag ka ang pagsunod na yon ay malalabag mo sa pamamagitan niya ang manlalalang o ang manlilikha. Ngayon, kapag ka sinunod mo yon sa kabila ng malalabag mo si Allah, so ang sinunod mo na yon ay tagot. Naging tagot yon. Sinamba mo na siya. Sinamba mo na siya. Bakit? Kasi sa ayaw at gusto mo, ginawa mo siya. Yun yung pagsamba. O di kaya susundin mo yung kanyang yapak. Halimbawa, yung mga mahihilig dyan, sinusundot niya yung yapak ng mga player sa tawag dito, sa basketball, sa volleyball, sa chess, o sa ano pa man dyan, na iniidolo. Susundin mo yung yapak na yon. Halimbawa, na hindi naman ito ipinayo, itinagubilin ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin na masama ang sport. Hindi po yung ibig natin sabihin. Huwag lang maging direksyon ng buhay mo yung sport. Kasi yung sport ay para lang sa mabuting pangangatawan, kalusugan. At hindi hihigit doon. Hindi mo siya gagawing lifestyle. Hindi mo siya gagawing direction ng buhay mo. Yun ang dapat nating maintindihan. Kasi marami dyan ang direction. Ang sinasamba niya yung basketball. Ang sinasamba niya yung teleserye. Ang sinasamba niya. Bakit? Dahil anuman ang mangyari, nandun siya. Anuman ang mangyari, yun ang nasa isip niya. Yun ang nasa puso't isipan niya. So yun ang sinasamba niya. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Tagot ang bagay na yun. Maaring tagot yung basketball. Maaring tagot yung volleyball. Sport, any sport. Maaring tagot yung sasakyan mo. Maaring tagot yung motor mo. Maaring tagot yung bahay mo. Lahat. Kapag hinatak kang lumagpas sa limitasyon mo, yun ay tagot. Ayan. Matbu'in o mutain o sinusunod. Ayan. O sinusunod. Kasi sinasabi ni Ibn al-Qayyim, فَطَاغُوتُ كُلِّ قَوْمٍ
ang tagut ng bawat nasyon ay man yatahakamuna ilayhi ghairillahi wa rasuli. Kung kanino sila sumasangguni, ayan, sa paghatol. Ayan, halimbawa, mayroon kayong alitan ng kapatid mo, mayroon kayong hindi pagkakasundo, kahit na sino, nangyari ang hindi o alitan sa pagitan mo at sa kahit na sinong tao. Kamag-anak mo man o hindi, kaibigan man o hindi. Ayan. So, ngayon kailangan kayong pumunta sa husgado. Kailangan yung pumunta sa husgado para bigyan kayo ng desisyon kung sino nga ba ang nagmamay-ari halimbawa ng karapatan. Kung kanino tayo humihingi ng hatol na bukod kay Allah at sa kanyang sugo, yun ay tagut. Tandaan natin yun. Tagut, kapag humingi tayo ng hatol bukod kay Allah at sa kanyang sugo, kung sino man yun, kung bagay man yun, ang mahalaga, siya'y tagut. Naging tagut na. Kailangan natin itanggi yun. Walang saysay na sumasamba ka kay Allah kung hindi mo kayang itanggi ang bagay na yun. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya sa Islam, doon natin maiintindihan na walang magulang. Walang halaga ang magulang, kapatid, kamag-anak, kahit na sino, maliban sa pamamagitan ng Islam. Ibig sabihin, mawawalan sila ng halaga kung lalabag sila sa Islam, kung sasalungat sila sa Islam. Ang halaga ng bawat isa sa atin ay nasa Islam. Kapag ikaw ay Muslim, kaya nga sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, a'azzanallahu bil Islam. Tayo ay itinayog ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng Islam. Famahma btagayna al-izzata bighairi al-islami adhallana Allah. At kapag kapag naghanap pa tayo ng ibang dangal bukod sa Islam, ibang karangalan bukod sa Islam, hahamakin tayo ni Allah. Tayo ay itinaas ni Allah ang ating antas sa pamamagitan ng Islam. Pag naghanap pa tayo ng ibang dangal, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ano ang mangyayari? Adhallan Allah. Ibabalik tayo ni Allah. Hahamakin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu qawmun, tayo, ika nga ni Umar ibn al-Khattab, ay mga nasyon na adilla, mga hamak lamang na mga tao. A'azzana Allah, itinaas tayo ni Allah sa pamamagitan ng Islam. Ano pat kapag naghanap pa tayo ng karangalan maliban sa Islam, ibig sabihin mayroon ka pang ikinakarangal maliban sa Islam, mayroon ka pang dangal na kinoconsider maliban sa Islam, adhallan Allah, tayo'y hahamakin muli ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, tagut. Yan ang tagut. Ya'buduna min dunillah, sinasamba nila bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yatba'unahu ala ghairi basiratin min Allah, sinusundan nila na wala namang patnubay doon si Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah, o di kaya sinusunod nila sa isang kautusan na hindi nila batid na yung kautusan na yun ay dapat gawin ang pagsunod doon para lamang kay Allah at hindi kanino man. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, so yan ang tagut. Ang kabuuan ng tagut, maaring yung asawa mo ang maging tagut, maaring yung magulang mo, yung kapatid mo, yung anak mo, o yung sarili mo mismo, o kahit na sinong tao ay maaring maging tagut, o kahit na anong bagay ay maaring tagut kapag hinatak kang palabas sa boundaries mo na inilatag ng Islam sa pagsunod at sa pag-iwas. Halimbawa, sa kasalan, ito yung gusto ng Islam sa kasal. Tapos mayroong nagbigay ng kagusto, ito yung gusto ko. So ngayon nagsalungatan yung gusto ng Islam at yung gusto ng tao na yon. Maaring sa side ng babae o sa side ng lalaki. Kapag nasunod yung kagustuhan ng may gusto noon,
na lumabag sa kagustuhan ng Islam, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, naging tagot na yon. Naging tagot na yung tao na yon na sinunod natin, na kahit pa nakalabag tayo sa Islam, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. So, napakahalagang maintindihan natin. Ngayon, ang sunod ay ang andad. Ikatlo, ang andad. Malinaw na sa atin yung tagot. Al-aliha, malinaw na sa atin. Ang al-aliha, ang bagay na tinutungo mo para sa kabutihan mo at pagtaboy ng kamalasan mo. Ano man, kahit na ano yon, bagay man o living things o non-living things, Diyos yun. Naging Diyos mo yun. Ang takot naman ay kung sino ang humihila sa iyo, malagpasan mo ang boundaries mo o limitasyon mo. Bagay man yun, living things o non-living things, takot yun. Pangatlo ay ang andad. Synonymous lang. Ang andad din, ito ay magkakasing kahulugan. Actually, ang mga bagay na ito, magkakaiba lang sa definition. Kasi ang need, plural din yan ang need. Ang need din ay katambal. Ayan. Katambal o karamay. Ayan. So, ang plural nito ay andad. Ito naman, ito na. Ma jadabaka an dinil Islam. Anumang bagay ang tinatawag na andad na dapat natin itanggi. Ayan. La, hindi, wala. Andad. Ma jadabaka an dinil Islam. Ano man ang humila sa'yo, pumatak sa'yo, palabas sa Islam. Ano yung ibig sabihin ng palabas sa Islam? Not necessarily aalis ka sa Islam. Doon sa particular na gawin. For example, ikaw isang negosyante. So, mayroong pamamaraan ng pagninegosyo sa Islam. At mayroon ding pamamaraan na labas sa Islam. Pag hinila ka mula sa pamamaraan ng Islam, patungo doon sa ibang pamamaraan. So, yung humila sa'yo, yun ay need. Ibig sabihin ay katambal. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So, itong hihila sa'yo mula sa Islam ay partikular. O, pag sinabing andad, partikular ito sa pamilya mo. Pag sinabing pamilya, sino ba yung primary family mo? Member of the family. Ikaw na ama, ayan, yung ina, asawa mo, ilaw ng tahanan, at yung mga anak mo. Ikaw at yung asawa mo, mga anak mo, din mga magulang mo. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kapag mayroon sa mga nabanggit natin na membro ng pamilya mo, pangunahing pamilya mo, hinatak kang palabas sa Islam, siya'y need. Ano ibig sabihin ng need? Katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naging katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban na lamang, kung kaya nga sinasabi natin, hinatak ka mula sa Islam. So, ibig sabihin, wala nang explanation doon. Hinatak ka nga. Hindi yung pagsunod. Ibig sabihin, kung sa pagsunod, maliban na lamang kung halimbawa ang pagsunod mo sa Kanya o hinatak ka patungo sa isang mabuting gawa na inuutos ng Islam. Inuutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangan mong sumang-ayon dahil yun yung field mo. Ibig sabihin, yun na yung korte mo na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahilan ng paglalang sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, wala ka ng pagpipilian sa ayaw at gusto mo, kailangan mong gawin yun. Bakit? Dahil alipin ka lang na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, gagawin ko anong gusto ni Allah. Kung ano yung pinag-utos nila, sabot ng makakaya mo sa ayaw at gusto mo, iwas ka sa kung anumang ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayaw at gusto mo rin. Ayan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Maskan. Anong ibig sabihin ng maskan? Ang tirahan, bahay. Halimbawa, yung bahay mo ay hinila ka mula sa Islam. Pag sinabing pamilya humila sa iyo mula sa Islam, bahay, tirahan, hinila ka sa Islam mula sa Islam, o di kaya pamilya, pagka sinabing pamilya, kamag-anak, hinila ka mula sa Islam, o di kaya kayamanan, hinila ka mula sa Islam. Ang ibig sabihin ng hinila ka mula sa Islam ay hinatak ka palabas doon sa katuruan ng Islam. Hinatak ka palabas doon sa katuruan ng Islam. Halimbawa, nandito yung katuruan ng Islam, tapos hahatakin ka mula doon at doon ka ilalagay sa
kabaligtaran ng Islam o sa bagay na sumasalungat sa Islam sa anumang sitwasyon. So yun ay need. Ibig sabihin ay kailangan itanggi yun dahil walang kabuluhan din yung pagsamba mo kay Allah kung may nangyayaring ganon. Bakit? Dahil mayroon ka pa palang sinasamba bukod kay Allah. Mayroon ka palang need bukod kay Allah. Mayroon ka palang sinasamba, sinusunod, pinapahalagahan bukod kay Allah. Samantalang ang wala, hindi, itatanggi mo completely. Kaya nga complete submission, kung hindi mo rin magagawa, hindi ka ganap na Muslim, hindi ka ganap na mananampalataya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kabilang sa mga tao o mayroon sa mga tao na kung saan sila ay kumukuha o di kaya ay nagtuturing ng mga andad bukod kay Allah. Mga katambal, nagtuturing ng mga katambal, kumukuha ng mga katambal bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala na ginugusto nila, minamahal nila katulad ng pagmamahal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Biruin mo, pinagsabay mo, hindi mo pwedeng pagpantayin. Mahal ko halimbawa yung tatay ko, yung nanay ko, yung asawa ko katulad ng pagmamahal kay Allah, hindi pwede. Hindi ka magiging totoong mananampalataya hanggat hindi maging bukod tangi manguna sa pagmamahal mo, pagpapahalaga mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo. Kapag ito nga si Umar ibn al-Khattab, sinasabi niya kay Propeta Muhammad, mas mahal kita. Sinabi ni Propeta Muhammad, hindi magiging totoong mananampalataya ang sinuman sa inyo na hanggat hindi halimbawa ang kanyang kagustuhan ay alinsunod sa anumang naituro ko sa inyo, anumang naiparating ko sa inyo. So, si Umar ibn al-Khattab ay nagsabi na mahal niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa lahat ng tao maliban sa kanyang sarili. Sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad, hindi ka magiging ganap na mananampalataya kung mahal mo, higit na mahal mo ang sarili mo kaysa sa akin. Higit na mahal mo ang sarili mo kaysa sa Islam. So dapat bukod tangi ang Islam, wala kang mamahalin ng ganap maliban kay Allah, maliban sa Islam. Wala kang itatangging ganap maliban ang ipinapatanggi ng Islam. Ganun dapat ang prinsipyo. Yung la ilaha illallah, actually, hindi lang yan basta la ilaha illallah, prinsipyo yan. Prinsipyo, kaida yan, formula yan kung paano ka magiging totoo at tunay na Muslim. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Last, pang-apat, al-arbab. Ano naman yung al-arbab? Ang arbab ay ganun din, synonymous, ayan, ng al-aliha o ng tawagit at ng andad. Ang arbab, ito ay plural ng Rab. Ang Rab ay Panginoon. Ayan, mga Panginoon. Ibig sabihin, kumuha ka ng mga Panginoon. Sino ang mga taong ito? Sino ito? Man aftaka bimukhalafatil haq. Ayan. Ito po ay maaring, lalo na, yung mga taong nag-iidolo. Mayroon kang iniidolo, halimbawa, na scholar. Halimbawa, mayroon kang iniidolo na tao o imam. At dahil sa pag-idolo mo sa kanya, maliman o tama ang kanyang ifta, maliman o tama ang kanyang binitawang ifta, ay susundin mo pa rin. Hindi isa sa alang-alang mo kung tama o mali. Ibig sabihin, hindi mo isa sa alang-alang kung tama o mali ang kanyang sinabi, basta't nadadaig ka ng pag-idolo mo sa kanya. Man aftaka bimukhalafatil haqqi fa'ata'tahu, sino mang humatol sa'yo ng pagsalungat sa katotohanan, ibig sabihin mali ang kanyang ibinigay na fatwa, mali ang kanyang ibinigay na hatol sa anumang itinanong mo, halimbawa, at dahil sa pag-idolo mo sa kanya ay sinunod mo pa rin yon at ayaw mong tumanggap sa iba, yun ang nananaig sa'yo. Ayan.
Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa kabila ng lahat na ito pala ay mali, sinunod mo pa rin. Ang tao na yon ay ginawa mo siyang Rab. Ibig sabihin, ginawa mo siyang Panginoon. Ayan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano, ang kanilang mga ministro o ang kanilang mga pare o ang kanilang mga ngaral, ang kanilang mga maaalam ay ginawa nilang mga Panginoon bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang kanilang sinasabi ang siyang sinusunod nila. Wala silang pakialam kung ito man ay katotohanan na mula kay Allah, basta't susundin nila ito anuman ang kanilang ibinigay na hatol. So mayroon din sa mga Muslim yan. Kapag mayroon kang kinikilala at iniidolo, kailangan anuman ang magmula sa kanya. Tanda natin yung sinabi ni Imam Malik, Laysa ahadun illa yu'khadhu, ma min ahadin illa yu'khadhu wa yutraku min qawlihi illa sahiba hadal qabr. Tanda natin itong kaida na ibinigay ni Imam Malik. Ito ay sinang-ayunan ng lahat ng pantas. Walang sino man, kahit pa sahaba yan, kahit pa na sahaba yan, kung makikita natin halimbawa na sumalungat siya sa mas nakakahigit sa kanya, ayan, maliban kay Propeta Muhammad, ang exemption lang ay si Propeta Muhammad. Maliban kay Propeta Muhammad, kahit na sino, gaano man kalayo ang kanyang narating sa kaalaman, gaano man kataas ang kanyang natungtungan sa kaalaman, yu'khad, may nakukuha sa kanyang sinasabi, wa yutrak, at mayroon ding dapat na itanggi. Tanging si Propeta Muhammad lamang ang hindi maitatanggi ang anumang kanyang itinuro o anumang kanyang sinabi pagdating sa pangangaral ng Islam. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So yan po ang apat, inuulit natin, apat na dapat natin itanggi sa abot ng ating makakaya. Sa abot ng ating makakaya. Una ay ang tinutungo para sa pagkamit ng kabutihan o di kaya ay pagtaboy ng kamalasan. So yun ay Diyos. Kapag mayroong ganong bagay na tinutungo natin, dapat natin yun itanggi. Tanging siya Allah lamang ang magbibigay ng kabutihan at makakapagtaboy o makakapagprotekta sa atin mula sa anumang masama. Ikalawa, ang takot. Ang anumang nalalagpasan natin ang ating hangganan sa pamamagitan niya. So, hindi tayo dapat na lumagpas ang ating hangganan. Halimbawa, sinabi ni Propeta Muhammad, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, walang pagsunod kapag lalabag ito sa manlalalang o lalabag ito sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin ay magiging mawawala ang lahat kapag lalabagin si Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang takot kapag nilabag natin yung ating hangganan sa anumang kadahilanan. Ayan. Then number 3 ay ang anumang karangian o katulad ng pamilya mo at karangian sa buhay na humatak sa iyo mula sa Islam. Ibig sabihin, mas pinaunlakan mo yun, di baling maapakan mo, di baling may santabi mo ang Islam. So yun ay need. Kailangan na itaboy mo yun. Kailangan na mapawala mo yun. Ayan. Pang-apat ay kahit na sinong mangangaral, ayan, anuman ang kanyang narating sa Islam, kapag lumabag sa katotohanan, hindi pwedeng sundin yun. Kapag kasinunod mo, naging Rab yun. Ibig sabihin, naging Panginoon mo yun. Hindi na siya Allah ang nasusunod mo, kundi ang nasusunod mo. Hindi na ang Islam ang nasusunod mo, kundi ang nasusunod mo ay ang tao na yun. Kaya nga po, naalala ko tuloy sa isang fatwa ni Sheikh Ibn Uthaymin. Sheikh Ibn Uthaymin ay mayroong nagtanong sa kanya, ito ng panghuli, no? Dito natin tatapusin ang ating lecture, naway naintindihan natin. Ayan, mayroong nagtanong sa kanya, sabi niya, Sheikh, ano sa tingin ng Islam ang ganitong mas'ala? Ano ang tingin ng Islam sa ganitong mas'ala? So bago niya sagutin yung tanong na yon, pinunan niya yung tanong. Sabi niya,
huwag mong gamitin ang tingin ng Islam. Bakit ako ba yung Islam na hindi nagkakamali? Ako ba mismo yung Islam na hindi nagkakamali? Sasabihin ko, lahat ba ng maaring magmula sa akin, lahat ba ay tama? Kaya wag mong sabihin, ika nga niya, na ano sa tingin ng Islam. Ang sabihin mo, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin mo, o Sheikh, sa masalang ito, o sa isyong ito? Ayan. So, yung tingin ko, personally, maaring magkamali, maaring tumama. Pero hindi yun ang tingin ng Islam. Kundi, batay sa karunungan ko, kaalaman ko, patungkol sa Islam. Huwag mong gamitin yung Islam na parang ikaw na mismo, na kung anong sinasabi mo, ay tama at hindi mali. Tanging si Propeta Muhammad lamang ang mayroong ganong kakayahan o mayroong ganong posisyon na anumang sabihin niya ay tama pagdating sa pagtuturo ng relihiyon dahil wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wala siyang sinasabi sa gana ng kanya, ibig sabihin batay sa kanyang kagustuhan, kundi ang anumang kanyang sinasabi, ito ay wahi, ito ay tawfiq, ito ay ilham mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya namang sinasabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay nalaman natin ang napakahalagang usaping ito patungkol sa apat na dapat itanggi sa katagang la ilaha illallah, yung katagang la. Ayan, naway nalaman natin ito at hingin natin kay Allah na lubusan nating maintindihan at finally ay maisabuhay natin dahil yun lamang ang tanging paraan para magkaroon ng kabuluhan ang ating pagka-Muslim, mapakinabangan natin dito pa lamang sa mundo, higit sa lahat ay pagdating ng araw ng paghukom. So hanggang dito na lamang, itampok nawa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa timbangan ng ating mga mabubuting gawa ang lecture na ito. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. So ibinabalik ko po ang microphone o ang ating programa sa ating moderator o sa ating master of ceremony ng ating programa, no? Kung mayroon po kayong mga tanong, inshallah sabot ng ating makakaya ay sasagutin po natin. MashaAllah Ustad, tabarakallah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya Sheikh. MashaAllah.